Sa kanlurang bahagi ng Cordillera, sa paanan ng bundok Kabunyan, may isang maliit at tahimik na baryo na tinatawag na Dalikan. Dito naninirahan sila kay Berto, isang matandang Igorot na Manero na kilala sa buong nayon hindi lamang dahil sa kanyang husay sa pagmimina kundi sa kanyang likas na kabaitan at tapang. Bata pa lamang siya ay sanay na siya sa paglalakad sa matarik na daan, sa pagkalakay ng lupa gamit ang kalekay na yari sa kahoy, at sa pagtunto ng mga ugat ng lupa na tila may itinatagong lihim, ngunit kahit dekada na siyang Manero, wala siyang natagpuang yamang higit pa sa tanso at ilang pirasong batong may bahid ng ginto. Isang araw ng tag-ulan, habang nagbubungkal siya ng lupa sa isang bahagi ng bundok na matagal nang isinasara sa mga Manero dahil sa paniniwalang ito'y sagrado, napansin niyang kakaiba ang tunog ng pala nang tumama ito sa ilalim ng lupa, hindi bato, kundi parang bakal o tanso. Marahan niyang hinukay ang paligid, at lumitaw ang itaas ng isang bagay na may hugis ulo. Nilinis niya ito gamit ang kanyang panyaw, at dahan-daang lumitaw ang mukha ng isang estatwa, matahimik ang anyo. May mahabat na kalugay na buhok, at may maliit na ngiti sa labi, isa itong Buddha, ngunit hindi karaniwang estatwa, ang balat nito'y tila purong ginto, at ang kamay nito'y nakaposisyon sa isang paraang pamilyar kay Berto, ang mudra ng pagkakalinga. Hindi siya makapaniwala, tila ba may espiritong lumukab sa paligid, tumigil ang ulan, at tumambad ang bahagyang sinag ng araw sa ulap, tumitig siya sa gintong Buddha, at para bang ito'y nakatingin pabalik sa kanya. Anya N. Toy, bulong niya sa sarili, bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang lolo, tungkol sa isang nawawalang estatwang gintong iniwan umano ng mga mongheng umakyat sa bundok daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang estatwang yun, ayon sa alamat, ay isinumpa, sinumang magtangkang kuhanin ito para sa pansariling kapakinabangan ay susundan ng kamalasan. Nilinggan niya ang paligid, at wala siyang ibang nakita kundi mga ulap at kagubatan, ngunit sa puso niya, may tila bumubulong. Kay Berto, anong gagawin mo ngayon? Nang gabing iyon, hindi mapakali sila kay Berto, kahit pagod sa buong araw na paghuhukay, hindi siya dalawin ng antok, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang itsura ng gintong Buddha, ang ngiti nitong tila may sinasabi, ang mga matang tila sumusunod sa kanya. Habang nakahiga sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng bundok, kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama, doon niya itinatago ang mga lumang sulat, larawan, at kwentong isinulat ng kanyang lolo. Isa sa mga papel ay may pamagat na, ang estatwa ng Kabunyan. Binasa niya ito sa liwanag ng gasera, no ti ginto ay Buddha ket makitamanan, tilinteg ti Kabunyan ket bumaba, saan mo ay kwartayan. Ta saan date ay para iti tao, date ket para iti espiritu ay mangkalinga kada tayo, no may salanib ken maisubli iti templo, uray ti gubat ket mapagtalinad ti talna. Kung ang gintong Buddha ay muling matagpuan, ang batas ng kalangitan ay bababa, huwag mo itong gawing pera, dahil hindi ito para sa tao, ito ay para sa espiritong nagbabantay sa atin, kung ito'y mailigtas at maibalik sa templo, kahit digmaan ay matatalo ng kapayapaan. Napakunot ang noo nila kay Berto, hindi niya alam kung saan matatagpuan ang templong tinutukoy, at wala siyang narinig sa kanyang panahon na may ganung lugar pa sa Cordillera. Ngunit malinaw ang sinabi ng matanda, ang gintong Buddha ay hindi para sa pansariling yaman. Kinabukasan, pinuntahan niya si Apo Lusing, ang pinakamatandang babaylan sa kanilang nayon. Nakatira ito sa gilid ng talon, sa isang bahay na yari sa kahoy at may mga nakasabit na anteng-anteng at buto ng hayop. Kay Berto, sabi ni Apo Lusing habang pinapainom siya ng mainit na tsaang gawa sa dahon ng palya, narinig ko na ang espiritu ng bundok kagabi, nabalisa siya, may gin-isang kang hindi mo pa dapat ginisingnan. Nanlamig sila kay Berto, baka po ito na yun, ang gintong estatwa na kwento ni Lolo. Tumango si Apo Lusing, kung totoo nga ang nakita mo, kailangan mo itong ibalik sa lugar na pinanggalingan nito. Ngunit bago mo malaman kung saan, dapat mong dumaan sa 3 pagsubok, hindi ito kayang lutisin ng lakas lang ng katawan, kailangan mo ang tapang ng puso, at linaw ng isipan. Anong klaseng pagsubok? Tanong ni Berto, isang anino mula sa nakaraan ang babalik, isang kaibigan ang tatalikod,
at isang lihim ang magbabago sa iyo habang buhay. Hindi umimik sila kay Berto, sa labas ng kubo ni Apo Lusing, may dumaan na malamig na hangin, napatingin sila pareho sa bukas na bintana, sa malayo, tila may lumulutang na hugis sa ulap, hugis ng isang estatwa, nakaupo, nakapikit, at tila nagmamasid. Kinabukasan, maagang bumangon sila kay Berto, habang naglalakad pa uwi mula sa kubo ni Apo Lusing, napansin niyang may kakaibang anyo sa langit. Pagdating sa kanyang tahanan, agad niyang kinuha ang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. No ti ginto ay Buddha ket makita manan, tilinteg ti kabunyan ket bumaba, saan mo ay kwarteyan, ta saan data ay para iti tao, data ket para iti espiritu ay mangkalinga kada tayo, no may salanib ken maisubli iti templo, uray ti gubat ket mapagtalined ti talna. Kung ang gintong Buddha ay muling matagpuan, ang batas ng kalangitan ay bababa, huwag mo itong gawing pera, dahil hindi ito para sa tao, ito ay para sa espiritong nagbabantay sa atin, kung ito'y mailigtas at maibalik sa templo, kahit digmaan ay matatalo ng kapayapaan. Sa kanyang pagninilay, naalala niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa isang nawawalang estatwang gintong iniwan umano ng mga mongheng umakyat sa bundok daan-daang taon na ang nakalilipas. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niyang may presensya sa kanyang paligid. Napahawak siya sa kanyang dibdib at nagdasal muli sa mga espiritu ng bundok. Gusto mo bang ituloy ko agad ang Kabanata 4, o may nais kang idagdag na bagong tauhan o pangyayari? Kabanata 4, ang aninong lumangoy sa alapaap, tanong ni Dado. Kinagabihan, muling nilapitan ni Dado sila kay Berto, dala ang isang bote ng alak at 2 baso, katulad ng dati nilang gawi. Umupo sila sa gilid ng bangin kung saan tanaw ang buong baryo ng Dalikan, tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kulaglig at banayad na ihip ng hangin ang maririnig. Naalala mo pa ba nung bata tayo, Berto? Tanong ni Dado habang inaabot ang baso. Lagi tayong nagpapaligsahan kung sino ang unang makakakita ng kwintas ng araw sa ulap. Napangiti sila kay Berto, oo, at palagi akong panalo. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Dado, hindi na tayo bata ngayon, kaibigan, alam ko na ang totoo, may nahanap kang bagay na hindi mo dapat itinatago. Tumalim ang kanyang tingin, ang gintong Buddha, may narinig akong bulong sa gubat, at may nakita akong bakas mo sa lupa, alam kong ikaw yun. Nanigas si Berto, alam niyang hindi na niya may tatago ang lihim, ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na sinabi ni Dado. May mga tao mula sa bayan, mga dayuhan, naghahanap sila ng isang nawawalang kayamanang sinasabing may kapangyarihan, lumapit sila sa akin, at sinabi kong tutulungan ko sila. Dado, anong ginawa mo? Nanginginig ang boses nila kay Berto. Sinabi ko sa kanila kung saan ka nagmimina, ngayon pa lang, baka paakyat na sila, kailangan ko ng pera, Berto. Hindi ko ito ginagawa para sa akin lang, para sa pamilya ko rin. Napayuko si Berto, ang hula ni Apo Lusing, isang kaibigan ang tatalikod, ito na nga. Bago siya makasagot, biglang may malakas na tunog mula sa kagubatan, parang may malalaking gulong na lumulubog sa putikan, mga ilaw ng sasakyan ang sumilay sa madilim na gilid ng bundok. Hindi pa huli ang lahat, Dado, bulong ni Berto. Hindi natin pwedeng ipagkanulo ang kabunyan para lang sa salapi. Ngunit bago pa makasagot si Dado, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa gabi. Pak, napayuko si Dado, hawak ang kanyang balikat, tinamaan siya. May mga armadong lalaki na paparating, nagpasya si Berto, kailangang mailigtas ang estatwa, hindi lang ito kayamanan, ito ang puso ng bundok, at ngayon, kailangan niya itong ilayo, kahit sa dulo ng buhay niya. Binitbit nila kay Berto ang sugatang si Dado papasok sa kanyang kubo, habang binabagtas nila ang makitid na daan sa ilalim ng dilim, pinapakinggan niya ang mga yapak at kaluskus ng mga lalaking humahabol, mabigat ang gabi, hindi lamang dahil sa panganib kundi dahil sa bigat ng pagtataksil ng matalik na kaibigan. Pagdating sa kubo, inilatag niya si Dado sa banig at tinakpan ang sugat nito ng halamang gapas-gapas na panghilom. Ngunit bago pa man niya ito mabigyan ng tubig, humawak si Dado sa kanyang braso. Patawarin mo ako, Berto, bulong nito,
Nabulag ako sa takot at kahirapan. Akala ko'y matatakasan ko ang gutom ng aking mga anak kung ibebenta ko ang alam kong hindi akin. Hindi sumagot si Berto. Sa halip, kinuha niya ang maliit na sako sa ilalim ng kanyang papag. Nasa loob nito ang gintong Buddha, balot sa kumot na may berdang Igorot. Nakita mo na ito, ani Berto. Ngayon, tayo na ang may responsibilidad. Anong balak mo? Tanong ni Dado, hirap sa paghinga. Tulungan mo akong itago ito. May sinabi si Apo Lusing tungkol sa isang templo, isang lugar sa bundok kung saan ito nararapat. Kailangan natin itong dalhin doon bago sila makalapit. Lumakas ang kalabog sa labas, may mga flashlight na ang nagsisimulang sumilip sa gilid ng gubat, naririnig na rin ang mga tinig na nagsisigawan sa wikang banyaga. Wala ng oras, buhat ang sako, binuhat ni Berto si Dado sa balikat at pinasok ang isang lihim na lagusan sa likod ng kubo, isang daang matagal ng tinatawag na Dal-ikan Ti Anito, isang sagradong daan ng mga ninuno. Habang papasok sila sa lagusan, narinig nila ang pagbukas ng pinto ng kubo, isang malalim na tinig ang sumigaw, hanapin sila, kunin ang estatwa. Tahimik na pamatak ang luha sa mata ni Dado, hindi ko alam na ganito ang magiging kapalit. Wala ka nang dapat ipagsisi ngayon, ani Berto, may pagkakataon kang itama ang lahat, sama-sama nating ibabalik ang banal na ito sa tahanan nito. Sa dulo ng lagusan, unti-unting lumitaw ang liwanag, ang simula ng landas patungong ulap, patungong templo ng Kabunyan, ang sagradong lugar na matagal nang itinago ng panahon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Berto ang tiyak na tawag ng tadhana. At sa kanyang puso, isang tinig ang bamulong, hindi lahat ng ginto ay para sa kayamanan, ang iba, para sa kaligtasan ng kaluluwa. Tahimik ang kagubatan sa unang bahagi ng gabi. Tanging huni ng mga kulaglig at iyak ng mga kwago ang maririnig habang binabagtas ni Kay Berto at Dado ang sinaunang landas ng Dal-ikan Ti Anito, may kakaibang lamig sa paligid, hindi lamang mula sa hangin kundi mula sa pakiramdam ng papalapit na panganib. Bitbit ni Berto ang gintong Buddha sa sako, habang si Dado, bagamat sugatan, ay pilit na pinipilit ang sarili na makalakad, tila ba ang kanyang konsensya ang nagpapalakas sa kanya, hindi ang katawan. Malapit na tayo, bulong ni Berto, kung tama ang kwento ni Lolo, may lumang templo sa paanan ng Mount Kalipkipan, doon natin ito isosoli. Ngunit bago pa sila makarating, isang biglang liwanag ang sumiklab sa langit, parang kidlat na walang kulog. Sumunod dito ang isang alingaungaw na tila umuugong mula sa ilalim ng lupa. Anong, natigilan si Dado, nararamdaman mo yun, parang may gumising. Tumango si Berto. Siguro, gising na ang mga espiritu ng bundok. Habang nagpapatuloy sila, unti-unting nagbabago ang paligid, ang mga punong dati pamilyar ay nagkaroon ng kakaibang anyo, tila ba pinapanood sila ng mga puno, gumagalaw ang anino sa gilid ng landas, hanggang sa humantong sila sa isang napakalawak na bato na may ukit ng sinaunang baybayin at mga simbolo ng Kabunyan. Dito na, ani Berto, sa gitna ng bato, may hukay na kasing laki ng gintong Buddha, sa paligid nito, may mga alay na dahon, bulaklak, at mga lumang banga, ang lugar ay parang altar, sagradong espasyo na matagal nang iniwan ngunit hindi nakalimot. Inilapag ni Berto ang sako, dahan-daang inilabas ang gintong estatwa, at inilagay ito sa gitna ng hukay. Biglang umihip ang hangin, ang mga dahon ay sumayaw sa ere, at sa isang iglap, parang lumiwanag ang langit, ang estatwa ay nagliwanag, at isang tunog na parang kampana ang tumunog sa loob ng kagubatan. Ding, namilog ang mata ni Dado, parang tinanggap nila. Ngunit hindi pa sila nakahinga nang maluwag nang may marinig silang malalakas na yabag, papalapit. Mula sa likod ng mga puno, lumabas ang mga lalaking armadong banyaga, kasama ang ilang taong bayan na ginantimpalaan kapalit ng impormasyon. Tumigil kayo dyan, sigaw ng isa, agad na tinakpan ni Berto si Dado at tumayo sa harap ng estatwa, hindi nyo ito pwedeng kunin, hindi ito sa inyo. Ngunit bago pa sila matutukan ng baril, biglang lumindol. Umuga ang lupa, nagbitak ang mga bato, at mula sa ilalim ng estatwa, lumitaw ang makapal na ulap na parang usok bumalat ito sa buong paligid.
isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Ang hindi marunong gumalang sa banal ay lulunurin ng kanyang sariling kasakiman. Nabulag ng liwanag ang mga dayuhan, isa-isa silang nagsigawan at nagsitakbo. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ang estatwa, tila tinanggap muli ng bundok. Tahimik na naglakad sina Berto at Dado palayo sa lugar. Bit-bit nila ang bigat ng karanasan, ngunit magaan ang puso. Alam nilang naibalik nila ang isang bagay na hindi kailanman para sa kanila, kundi para sa buong bayan. Habang binabagtas ni Kay Berto at Dado ang landas pababa mula sa altar ng kabunyan, dama nila ang kakaibang katahimikan, hindi tahimik ng takot, kundi ng paggalang. Ang kagubatan ay tila nagbago, ang mga puno ay mas lantian, ang hangin ay mas malamig ngunit mapayapa, at ang liwanag ng buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit hindi pa sila nakalalayo nang biglang huminto si Berto. "Naririnig mo yun?" tanong niya kay Dado. Tumango si Dado, isang mahina ngunit malinaw na tunog, parang awitin ng mga di nakikitang nilalang. Mula sa likuran ng mga punong kawayan, lumitaw ang isang figura na tila nababalutan ng liwanag, isang matanda, nakasuot ng kasuotang may berdang ginto, at may tanggang baston na yari sa pinatigas na ugat ng balete. "Kayong dalawa," sabi ng matanda, ay napiling tagapagbantay. Nagkatinginan sina Berto at Dado. "Ako si Apong Alon, tagapangalaga ng sinaunang templo, daan-daang taon akong natulog, naghihintay ng tamang panahon para magising, at kayo ang nagdala nito." Itinuro ni Apong Alon ang lugar kung saan nawala ang gintong Buddha. Ang estatwa ay hindi lamang simbolo ng kabunyan, isa itong selyo, pananggalang sa sinaunang kasamaan na minsang sumubok sakupin ang mga bundok. Nanlamig ang katawan ni Dado. "Anong ibig mong sabihin?" May nilalang na tinatawag na Anishuan, isang dating espiritu ng apoy na nakorrupt ng inggit at kasakiman. Matagal na siyang nakulong sa ilalim ng bundok sa tulong ng gintong Buddha, ngunit sa inyong paghukay, ginalaw ninyo ang balanse, nakatakas ang kaunting enerhiya niya. Napatingin si Berto sa paligid, "Kaya pala, may kung anong kakaibang enerhiya akong nararamdaman." Tumango si Apong Alon, "Ngayon, kailangan natin itong ayusin." Ang estatwa ay muling tinanggap ng bundok, ngunit ang selyo ay hindi nabuo. Kailangan natin ang 3 bantay upang muling patibayin ito. "Tatlo?" tanong ni Dado. "Dalawa lang kami, darating ang ikatlo," sagot ng matanda. Hindi siya tao, isa siyang nilalang ng liwanag, tagapagbalita ng langit, ngunit kailangan ninyong ipunin ang 3 bato ng alaala, mga hiyas ng kalinisan, tapang, at sakripisyo. Nakakalat ang mga ito sa 3 bahagi ng lupaing ito. Tumingin si Berto kay Dado, parang hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Ngumiti si Dado, bagamat masama pa rin ang pakiramdam. "Hindi pa nga, pero ngayon, alam ko na kung para saan." At sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, sa piling ng matandang tagapagbantay, nagsimula ang panibagong misyon, hanapin ang 3 bato ng alaala, patibayin ang selyo ng gintong Buddha, at pigilan ang muling pagbangon ng Anishuan. Madaling araw pa lamang, nagsimula ng maglakad sina Kay Berto, Dado, at Apong Alon patungo sa unang lokasyon ng Bato ng Tapang, isang lugar sa hilagang bahagi ng kabundukan na tinatawag na Gatang na Itim, isang bangin na balot ng alamat at takot. Ayon kay Apong Alon, ang bato ay makikita lamang ng sinumang tunay na may dalisay na tapang sa puso. Hindi sapat ang lakas ng katawan, kailangang harapin ang sarili mong takot, alaala, at kahinaan. Habang sila'y naglalakad, nagsimulang dumilim ang langit kahit hindi pa hapon. Ito na ang simula, ani Apong Alon, ang Gatang na Itim ay lugar ng pagsubok. Pagdating nila sa gilid ng bangin, biglang kumulog at lumitaw ang isang kuweba sa ilalim ng isang napakalaking ugat ng punong banyan. Ito raw ang tinatawag na lungaw ng guni-guni, daanan papunta sa bato, ngunit bawat papasok ay haharapin ang kanyang pinakamalalim na takot. "Kailangan isa lang muna ang pumasok," sabi ni Apong Alon. "Berto, ikaw ang unang haharap." Tahimik na tumango si Berto, bit-bit ang kanyang gulok at pusong buo. Pumasok siya sa madilim na lungaw, walang ilaw, walang tunog, parang bumulusok siya sa walang hanggan. Sa loob ng lungaw, nagsimulang lumitaw ang mga anino mula sa kanyang nakaraan,
Nakita niya ang kanyang ama, isang mandirigmang Igorot na namatay sa digmaan, nakita niya ang kanyang sarili bilang batang umiiyak sa ilalim ng ulan, walang magawa habang sinasakop ng mga dayuhan ang kanilang baryo. Wala kang silbi, bulong ng mga anino, pinutol mo ang selyo ng kabunyan, pinahamak mo ang lahat. Nanlumo si Berto, napaluhod siya, ngunit bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, isang tinig ang sumigaw sa kanyang isipan, tinig ni Dado. Hindi lahat ng pagkakamali ay katapusan, minsan, simula ito ng tamang landas. Dahan-daang bumangon si Berto, tinignan niya ang mga anino at sumigaw, "Oo, ako ang dahilan, ngunit ako rin ang magiging solusyon." Biglang lumiwanag ang paligid, nawala ang mga anino, at sa gitna ng kuweba, isang maliit na bato ang lumutang, kumikinang sa pula at ginto, parang apoy na malamig sa mata ngunit mainit sa puso. Kinuha ni Berto ang bato ng tapang, paglabas niya, sinalubong siya ni Dado at Apong Alon, "Nagawa mo, ani ng matanda, isa na lang patunay na ikaw ay karapat-dapat." Ngunit bago pa sila makalayo, biglang gumalaw ang lupa, mula sa malayo, may makapal na usok na tumatakip sa isa pang bahagi ng bundok. "Ito na ang Anisyuan," sabi ni Apong Alon, "unti-unti na siyang gumigising, kailangan nating bilisan." Sa bitbit nilang unang bato ng alaala, ang bato ng tapang, nagpatuloy sa paglalakbay sina Berto, Dado, at Apong Alon, ayon sa alamat, ang ikalawang bato, ang bato ng kalinisan, ay matatagpuan sa pinakasagradong bahagi ng kabundukan sa silangan, sa loob ng lawa ng Limocon, isang mahiwagang lawa na sinasabing tahanan ng mga espiritong tagapagbantay ng kalikasan. Hindi pwedeng kahit sino ang makapasok sa lawa, paliwanag ni Apong Alon habang binabaybay nila ang masukal na kagubatan, tanging ang pusong malinis, walang bahid ng inggit, galit, o kasakiman ang maaaring humawak sa bato. Napayuko si Dado, alam niyang hindi siya perpekto, mas lalo na't siya mismo ang minsang nagtaksil kay Berto para sa kapalit na ginto, ngunit nagpakatatag siya, "Kung kailangan kong harapin ang sarili kong dumi para matubos ang pagkakamali ko, handa ako." Nang marating nila ang gilid ng lawa, sinalubong sila ng isang babaeng may mahabang buhok na pilak, at mga matang asul na parang tubig. Siya ay si Diwata Alea, tagapangalaga ng Limocon. "Batid kong dala ninyo ang unang bato," wika ni Alea, "ngunit upang makuha ang ikalawa, kailangang may isa sa inyo ang sumisid sa kailaliman ng lawa, at habarin ang lahat ng kasinungalingan at kasakiman sa puso." Tumango si Dado, "Ako ang susubok, handa ka na ba?" tanong ng Diwata. "Hindi ako sigurado, pero kailangan kong subukan." Habang si Dado'y dahan-daang lumulubog sa tubig, tila may malamig na kamay na humihila sa kanya pababa, naramdaman niya ang hapdi, hindi ng katawan, kundi ng alaala. Sa ilalim ng lawa, nakita niyang muli ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, ang kanilang gutom na mga tiyan, at ang desisyong ipinagkanulo niya si Berto. Biglang lumitaw ang anyo ni Berto sa tubig, duguan at galit, sinisigawan siya. "Isinuko mo ako, para sa ginto," napapikit si Dado. "Oo, pero nagsisisi ako, at ngayon, binabawi ko ang sarili ko, hindi para sa akin, kundi para sa kanila, at para sa bayan." Biglang nagliwanag ang tubig, ang imahe ni Berto ay naging malinaw, at ngumiti. Sa gitna ng liwanag, lumutang ang isang malakristal na bato, kulay puti at bughaw, ang bato ng kalinisan. Umangat si Dado sa ibabaw ng lawa, hawak ito sa kanyang mga palad, sinalubong siya ni Alea. "Ngayon, dalawa na lang ang kulang," wika ng Diwata, "ngunit mag-ingat kayo, habang kayo'y lumalapit sa kabuuan ng selyo, lalong lumalakas ang galit ni Anisyuan." Sa malayo, mula sa tuktok ng bundok, umalingawngaw ang isang sigaw, hindi ng tao, kundi ng nilalang matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa. Isang pahiwatig, dumarating na siya, mabilis ang bawat hakbang ni Berto, Dado, at Apong Alon habang binabagtas nila ang matarik na daan patungong Dumenglay, ang pinakamataas na bahagi ng bundok, kung saan matatagpuan ang huling piraso ng selyo, ang bato ng sakripisyo. Ayon sa alamat, ito ang pinakamapanganib at pinakamatapat na bato, hindi ito ibinibigay, kundi isinusuko sa pamamagitan ng tunay na sakripisyo.
Sa kalagitnaan ng kanilang pag-akyat, nagsimulang gumalaw ang lupa, mula sa kailaliman, sumambulat ang itim na apoy, at sa ulap ng usok ay lumitaw ang isang nilalang na higit pa sa imahinasyon, si Anishuan, ang dating espiritu ng apoy, ngayoy baluktot ng galit at kasakiman. May anyong parang tao ngunit may mga pakpak na yari sa abo, mga matang pulang-pula, at isang tinig na kayang yumanig sa hangin. Ibibigay niyo ba sa akin ang mga bato, o ibabaon ko kayong buhay kasama ng bundok na ito? Hinugot ni Berto ang 2 bato mula sa kanyang sako, hindi para sa iyo ang mga ito, Anishuan, ang lakas na galing sa kabutihan ay hindi mapapasa kamay ng kasamaan. Napatawa si Anishuan, kung gayon, mamamatay kayo. Sa isang iglap, lumipad si Anishuan at bumuga ng apoy pababa. Tumakbo si Apong Alon sa harapan at ginamit ang kanyang baston upang itayo ang proteksyon mula sa sinaunang anito, ngunit nabasag din ito. Hindi ko na siya kayang pigilan ng matagal, hingal ni Apong Alon, ang bato, kailangan na. Biglang lumingon si Dado, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ako ang dahilan kung bakit nabuksan ang selyo, ako rin ang magsasara nito. Dado, sigaw ni Berto, ngunit huli na, tumakbo si Dado, hawak ang 2 bato, papunta sa gitna ng sinaunang altar na natatakpan ng abo, mula sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang matalim na piraso ng bato, tiningnan niya si Berto at ngumiti. Wala nang mas dakila pa sa taong handang isakripisyo ang sarili, para sa bayan. At sa isang iglap, winasak niya ang bato sa kanyang dibdib, isang lumang anteng-anteng na pamana ng kanyang lolo, habang iniluhod ang kanyang sarili sa altar. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang liwanag, ang bato ng sakripisyo ay lumitaw mula sa kanyang puso, at naglakbay patungo sa ere, pamwesto ito sa tabi ng 2 naunang bato. 3 bato, 3 alaala, ang langit ay kumulog, umalingaw-ngaw ang tinig ng mga ninuno. Ang selyo ay muling buo, mula sa mga bato, bumalat ang liwanag sa buong bundok, tinangay si Anishuan sa hangin, at sa huling sigaw ng nilalang, unti-unti itong nawala sa ere, nakulong muli sa kailaliman, sa bisa ng kabutihan, tapang, at sakripisyo. Tumahimik ang lahat, lumuhad si Berto, hawak ang katawan ni Dado, patawarin mo ako, at salamat. Lumapit si Apong Alon at ipinatong ang kamay sa balikat ni Berto, hindi siya nawala, lakay, siya'y naging bahagi na ng selyo, isa na siyang anito ng kabutihan. Pagkalipas ng ilang taon, sa isang maliit na paaralan sa bulubunduking komunidad ng mga Igorot, nagtuturo si Berto ng kasaysayan at alamat, sa gitna ng klase, ipinakita niya ang replika ng 3 bato. At dito, ani Berto, nagsimula ang bagong yugto ng ating bayan, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa puso ng isang taong piniling isakripisyo ang sarili, para sa kinabukasan ng marami. Tumingala siya sa bintana, sa malayo, nagniningning pa rin ang tuktok ng bundok ng Dumenglay, payapa, banal, at bantay sarado ng isang bayani, wakas.